Mahal na kapatid, ayos namin na tawagan kayo ng pansin sa mga kasalukuyang pangyayari sa ating kapaligiran na may kinalaman sa ating paglilingkod naman sa Diyos. Hindi kaila sa ating lahat na dahil sa patuloy na paglubha ng kahirapan sa buhay ay sumasabay ang paglubha din ng katampalasanan. Kitang-kita natin ang masamang kalagayan ng ating lipunan. At dahil diyan ay patuloy na bumababa ang mga bagay na pinahahalagahan ng tao. Patuloy ang pagsama ng moralidad at kasama niyan na hindi maiiwasan ang pagkawasak ng maraming tahanan. Ang isa sa suliranin ng ating bansa at hindi lamang sa bansa natin kundi sa buong mundo ay ang kawalan ng kapayapaan ng tahanan. Kitang-kita natin na lalong-lalo na sa mga bansa diyan sa kanluran na ngayon ay inabot na ng iglesia ay napakaliit na ng pagpapahalaga ng tao sa pag-aasawa. Ang totoo ay hindi na minamasama ngayon sa panahong ito kung kalasin ng mag-asawa ang tali ng kasal. Kaya maraming bansa na legal ang diborsyo at dito sa Pilipinas isa yan sa iginigiit ng marami. Maging sa hanay ng mga gumagawa ng batas ay gusto nilang pagtibayin na maging ayon sa batas ang paghihiwalay ng mag-asawa. Mapapansin din ninyo ang suliranin sa maraming kabataan. Ang maraming kabataan ay hindi lamang nagugumon sa kalayuan, ang marami ay nakalugmok sa ipinagbabawal na mga gamot. At ang buong mundo ang hinaharap ngayon, yung mga batang lansangan. At kung kayo ay nagbabasa ng mga pahayagan, idinadaing ng mga ospital dito ho sa Maynila na maraming ina na nagsisilang ng bata, hindi na ho tinutubos ang anak. Iniiwan sa ospital, sa katwiran, na hindi na nila kayang buhayin at palakihin ang kanilang anak. Ngayon, binanggit ko sa inyo, mga kapatid, ang lahat ng ito. Ano kaya ang papel na dapat nating gampanan bilang mga iglesia ni Kristo, bilang mga tao ng Diyos, sa harap ng lahat ng mga nangyayaring ito sa mundo? Alam nating ang Diyos ay nakatingin sa atin at minamasdan niya kung ano ang ating uugaliin, kung ano ang ating ibubuhay at iisipin sa harap ng mga kaganapang ito sa mundo. Kaya, sangguniin natin ang mga salita ng Diyos. Pagka dumarating ang ganitong mga pangyayari na napakasama ng paligid at lipunan na nakapalibot sa mga tao ng Diyos, ano ho ang kanilang ipinahahayag na paninindigan? At tignan natin kung magagawa rin natin ang paninindigang ito. Pakinggan ninyo ang paninindigan ng mga tao ng Diyos kapag sila ay nasa palibot ng napakasamang kapaligiran. Sa 24:15 ng Josue. Ngunit kung hindi kasiya-siya para sa inyo ang paglilingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga magulang
sa ibay ng ilog ng Euphrates o ang mga Diyos ng mga Amoreo dito sa lupaing tinitirhan ninyo? Ngunit ako at ang aking sambahayan ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Ano po ang naging paninindigan ng mga lingkod ng Diyos na noong panahong yon, ang masamang impluensya sa paligid nila ay ang pagsamba ng mga tao sa iba't ibang uri ng mga Diyos. Alam nyo ang nagsasalita riyan, yung humalili kay Moises bilang leader ng bayang Israel. Nang makita niya na maging sahanay ng mga Israelita, sahanay ng mga tao ng Diyos, ay nagugulumihanan sila kung sino ang kanilang paglilingkuran, hinarap sila ni Josue. At ano sabi sa kanila? Ang pinakamabuti, mamili kayo. Piliin ninyo kung sino ang inyong paglilingkuran. Pero sa ganang akin, ang sabi niya, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod. Patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Ang unang-unang gusto kong mapansin ninyo, hindi ho lang yung paninindigan ni Josue, kundi kasama yung kanyang sambahayan. Ano po ang ibig sabihin sa atin niya? Meron palang obligasyon yung mga pangulo ng sambahayan kasama ang ina ng tahanan na manguna sa paninindigan sa paglilingkod sa Diyos. Kita niyo ang salita ni Josue, ako at ang aking sambahayan ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, anuman ang mangyari sa paligid natin o sa daigdig na ito, hindi makakaapekto. Hindi dapat makaapekto sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ano problema natin ngayon? Diyos-Diyosan din ba? Isipin nyo, meron din. Ano ang problema natin ngayon? Masamang lipunan? Gaya ng binanggit ko sa inyo sa unahan? Ano ang suliranin natin ngayon? Ang pagsidhi ng kahirapan, kaya ang tao ngayon ay nag-iisip ng pagsasamantala para makakita lamang ng salapi? Anong suliranin ng ating kapaligiran? Ang pagsidhi at pagdami ng iba't ibang tagapangaral na nagtuturo ng kung ano-anong pananampalataya na di kuno ay paglilingkod sa Diyos? Ano ngayon ang gagawin natin, Iglesia ni Cristo? Makikibagay na lang. Makikisalamuha na rin. Hindi ho. Ang Iglesia ni Cristo, kumbaga sa tahanan, kumbaga sa gusali, bumagyo man, kailangan nakatayo, matibay at matatag. Saan? Sa ngalang paglilingkod sa Diyos. Isipin ninyo, mga magulang at mga kapatid, kung kayo ay mababago ng masamang lipunan o kasama kayo sa sinasabi ng Biblia, sa paninindigan, ipagpapatuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya, kung yan ay paninindigan ng magulang para sa kanyang sambahayan, saan ho inaasahan ng Diyos dapat kayagin ng ama, ng ina, ang kanyang sambahayan, lalo na ang kanyang mga anak, lalong-lalo na sa panahon na sumasama ang kanyang daigdig na pinaglalakbayan. Saan niya dapat naihilig ang kanyang sambahayan? Deuteronomio 12:11 hanggang 12. Pagkatapos, sa lugar na pinili ng Panginoon ninyong Diyos para gawing tirahan ng kanyang pangalan. Meron ba nun? Meron ba nung lugar na yon na pinili ng Panginoon para maging tahanan ng kanyang pangalan? Alin lugar yon? Bahay-sambahan. Ang bahay-sambahan. Sa makatwid, itong kinalalagay natin mismo ngayon. Ulitin mo nga yan kung ano yung lugar na yan. Pagkatapos, sa lugar na pinili ng Panginoon ninyong Diyos para gawing tirahan ng kanyang pangalan, doon ninyo dadalhin ang lahat ng bagay na iniuutos ko. Alin-alin yun sa panahon nila? Mga handog na susunugin, Yun ho ang kanilang pagsambe. Tuloy. mga ikapo at mga tanging kaloob, Ang katumbas niyan ngayon, yung ating mga awit, yan ang mga handog sa Diyos. Yung ating mga panalangin, yung ating pagsunod, yung ating pag-aabuloy. Yung lahat ng yon dinadala ng tao ng Diyos
pagka siya ay dumadalo sa pagtitipon sa loob ng tahanan ng Panginoon. Ituloy natin. At lahat ng piling ari-ari ang ipinangako ninyo sa Panginoon. Tuloy. Dooy magdiwang kayo sa harapan ng Panginoon ninyong Diyos. Sino-sino? Kayo, ang inyong mga anak na lalaki at babae. Kita nyo? Sino ho ang inaatasan ng Diyos para pangunahan ang paglilingkod sa Diyos para matupad yung sinasabi kanina, ako'y patuloy na maglilingkod sa Panginoon, pupunta ang wika kayo sa tahanang tirahan ng aking pangalan para dalhin ninyo ang inyong mga hain at handog, pero isasama ninyo ang inyong mga anak na mga lalaki at saka mga babae. Kaya sa iglesia, dito sa iglesia, sa lahat ng dukal, yun yung mga may tungkulin, pinangangasiwaan yung pagdalo ng mga kaanib. Dinadalaw yung mga hindi nakakasamba. Pero hindi ho lang obligasyon ng may tungkulin yan eh. Nakikita natin dito na ito ay obligasyon ng magulang. Ba't aantayin mo pa yung may tungkuling pumunta sa tahanan mo? Naroon ka na! Kaya masama lang kung yung magulang ang malamig. Pero merong mga magulang, wala sa kanya. Kahit yung kasambahay niya, hindi sumasamba. Kahit yung asawa niya, malamig. Kahit yung mga anak niya, ay hindi mananampalataya. Yun ho ay mali. Alam niyo kung ba't sinabi kong mali? Yun ho mga tao ng Diyos na nakatala sa Biblia. Ano ho ang kanilang damdamin kapag ang kanilang sambahayan ay hindi sama-sama na mananampalataya, hindi sama-sama sa mga pagsamba. Ano damdamin nila? Pakinggan natin sa 42:4. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalaala ang lumipas na kahapong laging kaming sama-sama. Ano? Ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama pupunta sa templo ng Diyos. Sino? Na ako ang nangunguna. Kita nyo? Sino ho dapat manguna? Yung nagsasalita ay Pangulo ng Sambahayan. Pero nagkaroon ng malalamig sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kasambahay. Ano damdamin niya? Ang sabi niya, nagdurugo ang puso ko. Pag naalaala ko yung kahapon, na sama-sama kami, ako nangunguna. Tuloy mo yan. Ako nangunguna. Ulitin mo ang 4. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalaala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Kaya sana naririnig ako ng mga pangulo ng sambayan, ama't ina. Ano sabi ng Diyos? Kinakailangan kayo nangunguna. Kaya nakatutuwa naman ang maraming iglesia ni Cristo. Kung sino pa yung mga anak, yung pa mga may tungkulin. Di ba? Marami tayong mga sambahayang ganyan. Ang mga anak, ang sisigla rin sa paglilingkod sa Diyos. Maganda ho ang palakad na ama at saka ina. Maganda palakad ng magulang. Alam ba niyo kung ano ang dapat na maging kasabikan natin pagka ang pinag-uusapan ang ganitong uri ng mga pagsamba? Pakinggan natin sa 1 hanggang 2. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Tignan niyo kung anong hinahanap niya. Tuloy. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Iba yun, kesa rin sa sinabi mo, aba, pagsamba na naman. Kala ko kasasamba ko lang ng Huwebes. O kaya kasasamba ko lang ng Linggo. O kaya, bakit meron na namang tanging pagsamba? Iba ho yun. Kesa rito sa narinig natin. Ang narinig natin, hinahanap na naman. Kasasamba langit. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Bakit? Sabi niya kasi, parang usayon na naghahanap ng batis kung nauuaw. Gayon ang wika ako, hinahanap ko at nananabik ako sa Diyos para siya ay aking masamba. Bakit kaya ibinibigay nating pananagutan ngayon sa mga magulang na pasiglahin nila sa paglilingkod sa Diyos
ang kanilang buong sambahayan. Ano ba ang utos ng Diyos sa mga magulang? Pakinggan ninyo sa 29:18. Tiyakin ninyo ngayon na wala isa mang lalaki o babae, lipi o angkan sa gitna ninyo, na tatalikod sa Panginoon ninyong Diyos upang sumamba sa mga Diyos ng mga bansang iyon. Ano ho ang utos ng Diyos sa mga magulang? Maganda pa pagkakasalita riyan eh. Tiyakin ninyo na wala isa man. Isa man. Isa man lalaki o babae, lipi o angkan. Ang sabi ng Diyos sa gitna ninyo, tiyakin ninyong wala isa mang tatalikod. Sabi ko na sa inyo, pagka ginawa natin ito, gagaang ang trabaho ng mga may tungkulin. Ang mismong magulang ang may tungkulin eh. Kaya sa ating nireorganisang kalagayan sa mga lokal, ang itinatag naming komite, samba-sambahayan. Hindi ba? Nung araw, ang komite natin pipili ka ng isa ron sa bahay na yon, pipili ka ng isa ron sa bahay na yon, hanggang sa maging 7 yan ang isang komite. Pero sa pagnanasa nating masunod dito na sinasabi ng Diyos, nangunguna ang Pangulo ng Sambahayan, tinitiyak ang kanyang kasambahay. Kung masisigla, kaya ang ginawa natin, ang mga sambahayan ng komite. Kasama sila sa mga, kung tawagin natin doon pangkat, ang tawag natin ngayon mga grupo, yun ang pinangangasiwaan ng mga may tungkulin. Pero ang gusto ko maiwan sa mga magulang, obligasyon ninyo na isa man sa inyong kasambahay, walang manlalamig, walang tatalikod sa Diyos. Yung ba lamang ang dapat na maging pananagutan ng magulang? Makita lamang na lahat masisigla sa pagsamba. Ano ang dapat na ipatupad sa loob ng tahanan dito sa 101:7? Sino mang mapanlinlang ay di maaaring manirahan sa aking tahanan. Sino raw? Sino mang mapanlinlang ay di maaaring manirahan sa aking tahanan. Kita niyo mga magulang nun? Tuloy. Di ko tutulutang tumayo sa aking harapan ang sino mang nagsasalita ng kasinungalingan. Yun lang, mabigat ng kasalanan sa kanila. Yun lang magkaroon ng naninirahang mapanlinglang o nagsasalita ng kasinungalingan. Kasino pa kaya sa panahong ito? Kung halimbawa ang anak mo, alam na alam mo may katipan o may nililigawang hindi ka panampalataya, wala ka namang kakibo-kibo. Yan ho ang gusto ko ipapansin sa mga magulang na nakikinig sa akin, mga kapatid. Sino sa mga anak niyo nagugumon sa bisyo? Sino sa mga anak ninyo ang nagugumon sa masamang barkada? Sino sa mga anak ninyo ang hindi naman pumapasok, pinagkakagastusan yung ipagbayad ng matrikula? Sino sa mga anak ninyo ang nagugumon sa mga nakalalasing o kung hindi man sa mga ipinagbabawal na mga droga? Napakalaki ng magagawa ng magulang para matupad yung unang-unang binasa ni kapatid na Eme na sinabi ni Josue, saganang akin, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi ho lang ang ibig sabihin nun, kami ay hindi titigil sa pagsamba, kundi ang buong sambahayan ay sumusunod sa mga aral ng Diyos at nabubuhay na may buong kabanalan. Kaya anong babala ng Diyos kapag ka ito ay hindi na ipatupad ng magulang sa kanyang mga anak o sa kanyang sambahayan? Pakinggan natin dito sa Samuel sa 3:13. Sinabi ko sa kanyang, hahatulan ko habang panahon ang kanyang sambahayan dahil sa pagkakasalang hindi lingid sa kanya. Ano yun? Ang mga anak niya mismo ang humanap ng kanilang kapahamakan at hindi niya sila sinaway. Kita nyo ang hinahanap ng Diyos sa magulang? Pagka ang pag-uusapan ay ang kanilang mga anak, kinakailangan sawayin. Sawayin. Kung hindi ho sawayin, sabi ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, hahatulan ko habang panahon ang kanyang sambayan. Kaya hindi ba nyo napapansin
Hindi pa nyo nakikita sa ibang mga sambahayan kung ano ang sumpa na dinanas ng magulang. Yun din ang kumakalat pati sa mga anak hanggang sa kanilang pag-aasawa, hanggang sa pagkakaroon nila ng anak. Paano? Hindi ho humihiwalay yung sumpa ng Diyos. Nakabalatay sa buong angkan ang sumpa ng Panginoon Diyos. Kanino po at sino ang sambahayang may sumpa? Yung sambahayan na hindi lingid sa magulang, ang ginagawang kasamaan ng kanyang mga anak ay hindi niya sinasaway. Kaya masama yung konsentidor na magulang, pabaya na magulang. Paano nga Hindi ko naman sinasabi sa mga ina na bawal sa inyo maghanap buhay. Sa hirap ng panahon ngayon, kung makatutulong kayo sa inyong asawa, pero ang masama ho, kahit sa ama, kahit sa ina, na naghahanap buhay, hindi na naaasikaso yung kanilang sambahayan. Yun ho, sama. Kaya ang maraming tahanan, maging sa sanglibutan, ay nakakaroon ng mga juvenile delinquents, nagkakaroon ng mga anak na sumasama sapagkat napapabayaan ng kanilang magulang. Hindi ho para sa tao ng Diyos yan. Itong binabasa ko sa inyo mga kapatid, hindi ko tuntunin ito. Alam ba nyo kung ano ang layunin namin sa pagsasalita nito? Itawid kayo, ang buong pamilya ninyo, ang buong sambahayan ninyo, itawid dito sa mga nangyayaring ito. Hindi pa ba kayo nakakapansin sa mga kaganapang dumarating sa buhay ng sanglibutan? Yan ho ay katuparan ng sumpa ng Diyos. Pero tayo, dapat tayong makalipot dito para tayong dinaanan ng bagyong siruping. Pero daanan ka man ng bagyo, dapat kang makarating sa pupuntahan mo. Kaya itinatanong ko sa Biblia, sino hong sambahayan ng pagpapalain ng Diyos? Sino hong sambahayan ng anuman ang mangyari sa mundo ay hindi hihiwalayin ng Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo sa 128:1 hanggang 4. Mapalad ang lahat ng may takot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga landas. Kakanin mo ang bunga ng iyong pagpapagal. Ayan. Matatamo mo ang mga pagpapala at pag-unlad. Pakinggan nyo, ito ang paniwalaan nyo. Ito ang gawin ninyong patakaran ninyong buhay. Tuloy pa. Ang asawa mo'y matutulad sa isang mabungang punong ubas sa loob ng iyong tahanan. Kasi nung araw, pagkabaog ang ina, ibig sabihin may sumpa. Kaya pagka maraming anak, pagka mabunga, yun ang may pagpapala. Ang ibig lang sabihin dyan, hindi yung mag-anak kayo ng mag-anak, kundi kailangan may basbas ang ina, may basbas din ang ama, at saka ang mga anak. Yung mga anak, ano ang pangako ng Diyos? Ang mga anak mong lalaki matutulad sa mga usbong ng ulimo sa palibot ng iyong mesa. Tuloy. Ganyan pagpapalay ng mga taong may takot sa Panginoon. Ano po hinahanap natin, kaya natin binasa ito? Paano tayo pagpapalain ng Diyos, aling sambahayan, ang kanyang pauunlarin at pagyayamanin? Ang sagot ng Biblia, ang lahat ng may takot sa Panginoon ay mapalad pagka lumalakad sa mga landas o sa mga tuntunin ng Diyos. Ano ang kanilang kapalaran? Kakainin nila ang bunga ng kanilang pagpapagal, matatamo ang pagpapala at ang pagunlad, babasbasan ng ina, ang ama, ang mga anak, parang puno ng ulibo sa palibot ng mesa. Ang ibig sabihin ay sama-sama, hindi magkakawatak-watak ang mga anak. Yan ho ay pangako ng Diyos na gagawin niya sa sambayang lumalakad sa mga aral at mga tuntunin niya. Itong ginagawa natin ito ngayong umaga para dito sa mga kapatid sa lokal na ito, utos ho ng Diyos ito. Siguro sasabihin nyo, kapatid, bakit pa tayo nag-aaral ng tungkol sa sambahayan? Bakit tayo nag-aaral ng tungkol sa mga anak, sa pamilya? Yan ho ba utos ng Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo kung iyan ay utos ng Diyos. Sa 4G. Huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ng Panginoon nang kayo nasa harap ng bundok ng Horeb. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanilang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila nabubuhay. Pagkatapos, tapos na. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak
Ano po ang utos ng Diyos sa kanyang bayan? Dapat tipunin ang lahat, titipunin ang ama, ang anak, ang buong sambahayan para turuan ng mga salita ng Diyos. Sino ang magpapatupad? Pagkatapos marinig sa ganitong pagtitipon, sabi ng Diyos, ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. Sa makatwid, ang iglesia, ang tagapagturo, ang implementors, ang tagapagpatupad, ang mga magulang doon sa loob ng kanilang tahanan. Kumusta kaya ang buklod dito? Kumusta kaya ang kadiwa dito? Kung ang sabi ng Diyos ay naituro at naitali sa buhay nila ang mga aral at salita ng Diyos. Ano po ang sama naman kapag mangmang sa mga aral ng Diyos ang isang sambahayan? 14:1. Ang matalinong babae nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit ang tahanan ay nawawasak Dahil, sa kamangmangan. ano ho ang ibubunga ng kamangmangan sa mga aral ng Diyos sa loob ng tahanan? Yon ang ikawawasak. Guguho ang sambahayan. Ibig sabihin, magiging broken home. Magiging broken family ang iyong sambahayan kapag ka hindi natalian ng mga aral ng Diyos. Ano ang epekto nito na ibubunga sa mga magulang? Sa 19:13. Kasiraan ng ama ang anak na hangal. Ano ho ang ibubunga nito sa mga magulang? Magkakaroon ng kasiraan ng kanilang pangalan. Kaya kung minsan, yung mga mabubuting angkan ay nagkakaroon ng kasiraang puri kapag mayroong anak o miyembro ng pamilya na namumuhay sa kasamaan. Kaya masama ang aanihin ng magulang, masama ang ibubungang epekto sa kinabukasan ng mga anak, at hihiwalay ang pagpapala ng Diyos kapag ang magulang ay hindi napangunahan sa pagsunod sa mga aral ng Diyos ang kanyang buong sambahayan. Kaya kilalanin natin sa Biblia, sino ba mabuting ama? Sino ba ang mabuting ina? Sino ho ang uliran kung tayo magbibigay ng gawad sa mga modelong magulang? Alamin muna natin sa Biblia, sino ho ang ulirang ama ayon sa Biblia? 18-19 ng Genesis. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos Ayan. sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid At, pagpapairal ng katarungan. tuloy, Sa gayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya. ano po sabi ng Diyos? Bakit daw niya pinili si Abraham? Alam niyo si Abraham mo, hindi lamang ama ng angkan Hindi lamang ama ng sambahayan, ama ng bansa. Alin hong bansa ang nagsimula kay Abraham? Ang Israel. Bakit siya nagustuhan ng Diyos? Eto, pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos. Magaling na engkargado si Abraham. Pinagkatiwala ng mga utos ipinasunod. Paano siya kung magpasunod? Sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid. Siya mismo ang unang gumawa ng matuwid. Yan ang leading by example na sinasabi. Sa makatwid, kinakailangan ang magulang ang maging ehemplo sa paggawa ng matuwid. At may sabi pa ron, sa pagpapairal ng katarungan. Dapat ho sa tahanan, naghahari ang katarungan. Paano yun? Una, walang favoritismo. Walang favorite son, walang favorite child, walang favorite daughter, walang favorite na ganito. Ang ama. Dapat pantay-pantay. Para sa ganyan, hindi magre-rebelde ang anak. Kinakailangan ang anak, tama ang kanyang mga pagpaparusa, makatarungan siya sa kanyang pagpapalakad sa kanyang tahanan. Yun ho ang ulirang ama. Yun ho ang sinasabi ng Biblia. Pumunta tayo sa ina. Sino ang ulirang ina? 31:23. Ang asawa niya'y iginagalang sa pintuan ng lungsod. Ayan, yan ang kapita-pitagang ina. Na do'y nauupong kasama ng matatanda sa lupain. Ang ibig sabihin ng Diyos, dapat ang ina, kaanay, kauri,
ng mga may tungkulin sa katangian. Alam niyo, mga may tungkulin sa iglesia ho ay nagdadaan sa screening. Kita niyo, binabasa pa sa inyo sa sirkular. Baka meron kayong anumang puna sa sinasampang may tungkulin. Sapagkat sa Biblia ho ay mataas ang uri ng may tungkulin. Pero sabi ng Biblia, yung asawang babae, dapat maihahanay mong nakaupo kasama ng mga may tungkulin. Kita nyo ang katangian ng ina? Tuloy. Nagsasalita siyang may karunungan. Ikaw naman hindi ganun Hindi. Ulit nga. Nagsasalita siyang may karunungan. Ano pa nakalagay? Ano pa nakalagay? At tapat na aral ang nasa kanyang dila. Hindi yun ang hinahanap ko Dapat chismosa Dapat chismosa. Dapat yun ang hilig. Dapat nakalagay dyan, nagsasalita siya, ang hilig niya ay pag-usapan ng buhay ng kapitbahay at saka ng kanyang mga kaibigan at kakilala. Hindi Tama ho yung binasa ni Ka-Eming Ginaganon ko lang para mapansin ninyo, lalo na doon sa mga ina na mapaghatid lumapit na siyang pinanggagalingan ng basagulo ng sambahayan. Hindi yun ang sabi ng Diyos. Ang kailangan sa ina, tapat na aral ang nasa kanyang dila. Bakit hindi kayo magpakadalubhasa sa aral ng Diyos? Bakit ho kailangan sa ina dalubhasa sa mga aral ng Diyos? Ano ba trabaho ng ina? 27. Siya ang sumusubaybay sa mga gawain ng kanyang sambahayan. Maganda yung salitang ina. Sumusubaybay, nakatutok yung ina. Sa lahat ng nangyayari sa tahanan. Kasi yung ama wala Ang depresya pag wala rin yung ina. Siguro by phone. By remote control, Tatawag yung ina sa bahay. Nakagat ka na ba ng aso niya? Siguro, tinatanong niya kung ano nangyayari sa tahanan. Kaya mahirap din yung inang nagtatrabaho Lalo na marami anak, lalo na ang anak yung maliliit pa, bibigay dun sa kung kanino. Mag-ingat kayo. Ang mga katulong ngayon, delikado. Meron yung mga katulong, papasok kung hindi nyo kakilala para magnakaw sa bahay nyo. At ang lalong grabe, pagka ang ninakaw ay anak nyo, mahal ngayon ng bata Kakano ba bata? Mahal ngayon ng bata. Alam nyo yung mga foreigners na walang anak, dito sa Pilipinas bumibili ng bata. Kaya sinasabi ko yan, mag-iingat kayo sa mga katulong na siyang iniiwanan nyo sa bahay. Hindi nila trabaho yun Yang magpalaki ng anak, may trabaho niya ni ina. Marinig sana ako ng mga ina, mga kapatid hindi naman tayo hanggang dito lang Hindi pa tayo papunta sa Bayang Banal. Paano magsasama-sama ang pamilya sa Bayang Banal? Yung magulang napabayaan ng pagpapalaki sa kanyang anak. Maganda salita ng Biblia, ang ina sumusubaybay. Alamin mo kung ano ginagawa ng anak mo, bakit naatraso ng uwi. Siguro sasabihin nyo, masyado na makaluma yung mga sinasabi riyan, hindi na ngayon ng moderno yan. Ewan ko. Sa akin ang salita ng Diyos hindi naluluma kung sa atin, ang salita ng Diyos naluluma, alin pa kaya ating susundin? Alin pa kaya ang pinakamabuting patakaran? Kaya lang sinasabi ng iba na hindi makaluma, sinasagasaan na ngayon ang kanyang mga bagong likas, bagong kaugalian. Hindi ho balik sumunod tayo sa moda kung wala tayong lalabaging aral ng Diyos. Pero kung lumalabag sa aral ng Diyos, hindi tayo sumusunod yan. Ang sinusunod natin, kinukonserba ng Iglesia ni Cristo ang mga aral ng Diyos. Ito pa tungkulin ng ina, 28. Bumabangon ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya. Yeah. Maraming babaeng gumagawa ng mga dakilang bagay, ngunit higit ka sa kanilang lahat. Ang panghalina ay nakalinlang. Nakalilinlang. Ibig sabihin yung outward appearance, yung mga anyong pisikal. Paaring na-impress ka sa ganda ng isang babae, pero nalinglang ka. Yun po ibig sabihin dito, ang panghalina, nakaliling lang. Pero, yung kagandahan naman, ulitin mo yung 30. Ang panghalina ay nakaliling lang, at ang kagandahan ay lumilipas. Kailan ang dililipas? Ngunit, ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Kita nyo? Kaya kung mag-aasawa yung mga binata, siguro yan ang dapat na maging bataya. Ano ba ang katangian ng isang kapuri-puring ina? Tignan natin sa salita ni Apostol Pedro naman,
sa iglesia. Pakinggan ninyo sa 1 hanggang 6. At kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, Ibig sabihin, kung hindi mo kapanampalataya asawa mo, ano dapat mong gawin? mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Ayan. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Dahil nakikita doon sa ganda ng ugali ng ina. Tuloy. Sapat nang makita nila ang inyong mapitagang kilos at malinis na pamumuhay. Tuloy. Ang inyong ganday, huwag maging sa kagayakang panlabas lamang. Paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Hindi naman ang ibig sabihin bawal yun. Pero sinasabi ni Apostol Pedro, kung yun ay nagagawa mong isuot, merong mas mahalagang kasuutan doon. Ito po, sa 4. Sa 4. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso. Alin yun? Ang gandang walang kupas, na likha ng mayumi at mahinindiwa at lubang mahalaga sa mata ng Diyos. Ayokong paliwanagan yan. Maliwanag na. Tuloy pa. Iyan ang kagandahang pinagyaman ng mga banal na babae noong unang panahon. Sila'y nanalig sa Diyos at napasakop sa kanilang asawa. Iyan ang halimbawang iniwan ni Sarah. Kita nyo? Yan o, pinabasa ko para sa kapakinabangan ng lahat ng mga magulang na narito. Pero hindi ako magkakasya na basahin lamang ang para sa panig ng ina. Gusto kong basahin ang para sa panig din ng asawang lalaki. Sapagkat kung ang ina ay hinahanapan ng Diyos ng ganitong mga katangian, meron din pong hinahanap ang Diyos sa mga asawang lalaki. Pakinggan natin sa Efeso 5:28 hanggang 29. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Yan ho ang una. Tuloy. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Kaya ho, pag ikinakasal, yun ang isa sa itinuturo. Magmamahala ng mag-asawa, kaparis ng pagmamahal sa kanyang sarili. Pero, yan hong pagmamahal napakalalim ng kahulugan yan. Ano po ang hinahanap ng Diyos na maging parisa natin sa pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae? Ito sa 29, hindi tayo mahirapan. Tuloy mo, sa 29. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Tuloy. Bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. Kita niyo ang responsibilidad ng padre de pamilya? Tuloy. Gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Ewan ko lang kung bakit sa iba hindi mahalaga iglesia. Ganun pala kahalaga kay Kristo iglesia. Minamahal, kinakandili, pinakakain, inaalagaan. Ang gusto ng Diyos sa Ama, pamilyahin mo ang iyong sambahayan. Meron hong mag-asawang nakagalit. Siguro dapat ko sabihin sa inyo ito. Ang pinagkakagalitan nila pirme, yung kanilang kabuhayan. Nung makarating yan sa ating opisina, tinanong ko yung ama, ano ba kako ang reklamo ng asawa mo? Sabi nung asawa, kasi mula nung kami kasali, wala akong trabaho yan hindi ho naghahanap buhay. Ako ho pinapaghahanap buhay. Tinanong ko yung lalaki, bakit naman ganun kapatid? Totoo ba yun? Aba, wala ho naman siyang makikitang kay sarap-sarap magrumansang kamukha ko. Meron ka ba kakong trabaho? Ang sarap kong magmahal. Sa makatwid, ang paniniwala niya, ganun ng pagmamahal. Pero yung responsibilidad ng isang nangunguna sa pamilya, wala. Maliho yun. Malihong pagmamahal yun. Dapat mapagmahal ang lalaki, pero dapat meron siyang responsibilidad na mapakain at maalagaan. Pinakakain at inaalagaan. Kaya, merong ipinagugurita ang Diyos sa ina, sa ama. Siguro dapat din tayong magbigay ng aral ng Diyos para naman sa ating mga anak, para sa mga kabataan. Ano ipinagugurita ng Diyos sa ating mga kabataan ngayon? Pakinggan natin sa
Ecclesiastes 11:9 hanggang 10. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Tuloy. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso. Alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Ano ho ang ipinaalaala ng Diyos sa lahat ng mga kabataan? Lalong-lalo na sa mga kabataan na sinasamantala ang kasariwaan ng kanilang buhay, ang kanilang mga kabataan para sa paglakad sa kanilang sariling kalooban. Ang sabi ng Diyos, lumakad ka ng lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mata, pero talastasin mo na dahil sa mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Ano ibig sabihin ng Diyos? Hindi ka ma-exempt sa araw ng paghukom. Kung hukuman ng Diyos ang mundong ito, ang isa sa ihaharap niya para magsulit sa kanya ang mga kabataan, ang mga anak. Kaya ipinaalaala ng Diyos kung sakasakali man ang mga anak ngayon ay maraming pangarap sa kanilang buhay, marami silang hangarin sa buhay na ito. Pero sino ang hindi dapat mawala sa alaala at sa gulita ng mga anak o ng mga kabataan? Sa 12:1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw. Sino ang paghuhukom? Tuloy. At ang mga taon ay lumapit. Ano po ang sabi ng Diyos sa mga anak o sa mga kabataan? Alalahanin mo ang may lalang sa iyo. Ang ibig sabihin ng Diyos, huwag mong aalisin ng bahagi sa buhay mo ang iyong lalang sa iyo. Sa madaling salita, mga kabataan, lagyan nyo ng pagpapahalaga sa buhay ninyo ang inyong relihiyon. Huwag ninyong sabihin na hiwala na akong panahon para dyan ngayon, sapagkat ako'y nag-aaral o ako ay naghahanap ng ganito sa buhay. Hindi ho. Ang sabi ng Diyos, alalahanin mo, bago dumating ang masamang araw, bago dumating ang wakas ng mundo, alalahanin mo kung sino ang may lalang sa iyo. Ibig sabihin, paglingkuran mo siya, pagtapatan mo at sundin mo, sapagkat kasama ka na magsusulit pagdating ng araw. Ano ang ipinagbabawal ng Diyos sa ating mga kabataan? 2:14 hanggang 17. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Kita nyo? Tuloy. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sige pa, sa 17. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinauhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay. Masama kung hindi natin ito ituro. Kasi yung ibang mga anak, ang akala, disiplina lang sa loob ng iglesia, yung pagbabawal ng pag-aasawa sa taga-sanglibutan. Hindi ho namin aral yan. Yan ho ay aral ng Biblia. Mula pa sa matandang tipan, basahin ninyo, sa panahon ng Israel, hanggang sa panahon Kristiyano, hanggang sa panahon natin ngayon. Patuloy ang aral ng Diyos. Huwag mong iibigin ang sanglibutan, huwag kang makikipamatok sa hindi mo kapanampalataya, sapagkat ang umiibig sa sanglibutan, ang sabi ng Biblia, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Mapaparam ang sanglibutan ito, ang sabi ni Apostol Juan, pero ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, yun ang mabubuhay magpakailanman. Gusto ko sana
bago umuwi ang mga kabataang nakikinig sa akin, ay maiwan sa kanila ang aral ng Diyos kung papaano sila magkakaroon ng magandang kinabukasan. Alam kong hindi magtatagal ang mga magulang na sa ngayon ay kumukup-kup sa inyo. Bukas makalawa ay aalis sila sa mundong ito. At sa panahong yun, kayong mag-isa ang magdadala ng pasanin ng inyong buhay. Kaya't ngayon pa, maaga pa, paghandaan ninyo kung papaano kayo titindig pagdating ng panahong yon. Sino ho ang pinapangakuan ng Diyos ng maunlad na kinabukasan, magandang kinabukasan sa hanay ng mga anak? Pakinggan ninyo ang aral ng Diyos sa Efeso 6:1 hanggang 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Tuloy. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ano? Ikaw ay giginhawa Kita nyo? at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Sino ho ang pinapangakuan ng Diyos ng magandang hinaharap, kaginhawahan at paglawig ng kanyang buhay? Siguro hindi napapansin ng iba ito. Pero sa Biblia, ito unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako. Sa makatwid, ang lahat ng utos ng Diyos may kalakip na pangako. Pero ang kauna-unahan na nilakipan niya ng pangako, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang iyong magulang kapag kang ipinatutupad sa iyo ay alang-alang sa Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo ako, mga anak, mga kabataan, paano ho gaganda ang kinabukasan ko? Depende sa tratong ginagawa mo ngayon sa magulang mo. Pagka masama ang trato mo sa magulang mo, paglapastangan ka sa iyong ama at saka sa iyong ina, kakainin mo yan pagdating ng araw. Aanihin mo ang masamang kamalasan sapagkat susumpain ng Diyos ang lapastangan sa kanyang mga magulang. Pero gusto mong ikaw ay guminhawa, gusto mong sundan ka ng magandang kapalaran, pagsilbihan mo ang magulang mo, hindi naman yung pagsisilbing katulad ng isang alipin, igalang mo at lalo na pag ang ipinatutupad sa iyo ay ang kalooban at ang aral ng Panginoon. Ang hindi mo lang susundin, pagka ang magulang mo hinihikayat ka sa sumambat lumuhod sa ibang Diyos kung hindi mo siya kapanampalataya, yon. Hindi masamang salansangin mo yun sapagkat hindi siya ang sinasalangsang mo ron, kundi yung maling pananampalataya. Pero ang magulang mo ay Iglesia ni Cristo, pinalaki ka sa mga bagay ng Iglesia. Pero ayaw kang sumunod. Mga kapatid, tandaan ninyo, ako, pinag-aralan ko yung kasaysayan ng mga pamilya sa loob ng Iglesia. Wala pa akong nakita, wala pa na pinagpalang anak, nalapastangan sa kanilang magulang. Wala ho. Hindi kayo ang nagbibigay ng kapalaran ni Diyos, tandaan nyo. Kahit na anong dulong ang marating ninyo, kahit na anong kaalaman ang mapunta sa inyo, pagka kayo binawian ng grasya ng Diyos, hindi kayo uunlad, hindi kayo magtatagumpay. Sana kasalalay ang pagtatagumpay. Pinagdidiinan ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang, igalang mo ang iyong ama't ina. Yan ang unang utos na may pangako. Ang pangako, giginhawa ka, lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya, ano po ang hinanakit ng Diyos sa ilan sa mga sambahayan na hindi ko gustong iwan ang mga talatang ito, sapagkat yung iba sa Diyos sila naghihinanakit pag nakikita nila ang kaawa-awang kalagayan ng tahanan, kaawa-awang kalagayan ng sambahayan. Kuminsan nakapaghihinanakit ang magulang, nasasabi niya sa Panginoon Diyos, bakit mo ginawa ito sa akin? Ang aking mga anak ay nagugutom, ang aking mga anak hindi ko mapapag-aral, ang mga may sakit hindi ko na maipagamot. Kami ay lumalangoy sa kahirapan, bakit mo kami pinabayaan? Kung nakapagsasalita ng ganyan ang isang magulang o ang isang anak, pagka siya naghihinanakit sa Panginoon Diyos, ang Diyos man, meron ding hinahanap, meron din siyang hinanakit sa mga magulang, sa mga sambahayan. Ano po yan? Bakit ang iba hindi niya pinagpapala? Ganito ang sabi sa 17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ay ang Panginoon na iyong Diyos.
tuturuan kita para ka umunlad. Yan. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Tuloy. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Ayan pa. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ano po ang sabi ng Diyos sa mga naghahanap ng kanyang kalinga? Sa mga naghihinanakit pagka hindi tumatanggap ng pagpapala? Ang sabi ng Diyos, ako ang nagtuturo para ikaw ay umunlad. Ako ang pumapatnubay saan ka man pumunta. Pero kaya kita hindi pinagpala, sinunod mo sana ang mga utos ko para ang pagpapala ay dumaloy sa iyo. Alam niyo mga kapatid, sa inyo nakarating ang mga aral na ito. Meron siguro inilalaan ng Diyos na pagpapala sa inyo. Kaya siguro kayo nagkukumamot, nagumising at pumunta ng maaga sa bahay-sambahan. Sapagkat meron palang inilalaan ng Diyos na pagpapala at biyaya sa inyong buhay. At ngayong narito na kayo sa kanyang banal na paningin, mga kapatid, inaantay ng Diyos ang inyong reaksyon. Inaantay ng Diyos ang inyong pagtugon kung papaano nyo tatanggapin sa buhay ninyo ang mga narinig ninyong aral. Alam ko ang suliranin ng tahanan, alam ko ang suliranin ng maraming sambahayan, pero dumating na ang pagkakataon na tayo ay pinagsasalitaan ng Diyos. Hinahanap niya ang pagmamahal sa Kanya, hinahanap niya ang pagsunod sa Kanya, ang pagtalima sa Kanyang kalooban, kaya niya pinipigil ang pagdaloy ng mga biyaya. Kaya ako magmamakaawa sa Kanya. Maawa ka sana, Panginoon. Pagka babasbasan mo ang iyong iglesia, isama mo ang mga kapatid ko sa lokal na ito. Tignan mo ang kanilang kalagayan. Hindi man sila magsalita sa iyo, batid mo ang suliranin ng bawat tahanan. Pero gusto nila amang makasunod sa iyo. Kaya nga sila pumasok sa iyong iglesia. Kaya nga nila tiniis ang pagtatakwil ng ama't ina na hindi nila kapanampalataya. Kaya nila tiniis ang lahat ng mga pag-uusig sapagkat mahal ka nila Ama. Gusto nilang pagsilbihan katigit sa lahat ay makasama ka pagdating ng dakilang araw. Kaya naman ngayon, hinihiling ko sa iyo, halika, babain mo ng basbas, unahin mo mga ama, ang mga amang naghahanap ng ikabubuhay. Mamaya lalakad na naman sila. Ang iba'y hindi alam kung saan sila makakakita ng pagkakakitaan. Hinihiling ko sa iyo, dakilang Diyos na nasa langit, halika ngayon sa mga ama, ituro mo sa kanilang mga sa kanilang paningin, sa naroon ng biyaya na maiuwi na nila sa kanilang tahanan. Basbasan mo rin ang mga ina na siyang tumatanggap ng biyaya. Kung maliit man ang tinanggap nila araw-araw, ikaw na ang bahala, basbasan mo, palaguin mo sa loob ng tahanan sa pamamagitan ng pagpapalang ibibigay mo para makasapat sa pangangailangan ng sambahayan. Ama, pagka dadalangin sa iyo mga anak mong ito, pagka sila'y luluhod sa iyo, pag may suliranin ng sambahayan, ngayon pa, inaanyayahan na kita, Ama, dalawin mo ang sambahay ng iyong mga anak at sila'y pagtibayin mo na ikaw ay hindi magpapabaya sa kanila. Basbasan mo kanilang mga anak. Bahala ka na sa kanilang buhay. Bahala ka na, Ama, sa kanilang kinabukasan. At ang mga anak na narito, ang mga magulang ay hindi pa Iglesia ni Cristo, ikaw ang kanilang magulang. Bahala ka na rin sa kanila. Tawagin mo ang mga magulang nila at sila'y tulungan mo na makapanindigan hanggang sa wakas. Tumayo kayo tayo mananalangin. O Panginoon, nararamdaman ka ng iyong mga anak. Sinagot mo ang aming mga dalangin at tagubili ng namamahala na huwag mong pababayaan ang mga anak mo sa dakong ito. Ama, maraming salamat. Ang loob ng tahanan ito, Panginoon, pinupuno mo ng iyong kaluwalhatian. Oh, dakilang Diyos, masdan mo ang mga anak mo, masdan mo ang mga ama't ina, tingnan mo ang kanilang mga anak, hindi na kami
talikod sa iyo. Paglilingkuran ka namin sa lahat ng panahon ng aming buhay. Salamat sa iyo, Iglesia kami ni Kristo. Kahit sa paningin ng mundo'y mahirap kami, mayayaman naman kami sa iyo. Sapagkat ang kayamanan namin ay ang aming pananampalataya. Ang ikaw na aming Diyos, ang tanging kayamanan ng iyong mga anak. Huwag ka nang ihiwalay sa amin. Huwag mo na kaming itatakuhin. Huwag mo na pababayaan ang iyong mga anak. Wala kaming magagawa sa ganang aming sarili. Kaya, Ama, Ama, Ama na nasa langit, babaan mo ang iyong mga anak ng iyong mga biyaya at pagpapala, ng iyong kapangyarihan para sa kapakanan ng aming mga kaluluwa. Tingnan mo ang mga magulang. Ikaw ang naipagmamalaki naming kayamanan. Ikaw ang yaman namin sa mundo. Ama, Panginoon, huwag mo silang pababayaan. Kung sakali, mauna ang mga amatinang ito sa kanilang mga anak. Ama, mauli lang mga anak sa ama't sa ina. Ngunit hindi mauli na sa iyo. Marami ng mga ulila ang matatandang mga kapatid namin sa lokal na ito. Nangauna na sa libigan. Ngunit nataglay nila ang pinakadakilang kayamanan ng aming mga kaluluwa. Walang naiwan sa mga anak mo, sa kanilang mga anak na kayamanan, kundi ikaw, aking Ama. Huwag mo na silang unilahin. Wala man silang mga magulang na maaaring lapitan sa panahon ng kagipitan at pangangailan. Ikaw ang lalapitan ng mga anak, ng mga apo, ng mga anak, ng kanilang mga anak. Dakilang Diyos, yakapin mo sila. Huwag mo silang pababayaan. Itaguyod mo sila. Itaguyod mo. Huwag mo silang uunilahin. Yakapin mo ang lahat ng mga anak mo. Salamat sa iyo sa pagkakasangkapan mo